na pananalita or closing remarks, tapos na po tayo. Amen? So, tinatawagan po natin si Pastor Fernand Bustamante. Congratulations, graduates. At thank you for the grace of God and mercy na binigay sa inyo for almost 7 months ng ating pag-aaral patungkol sa dividing the word of truth rightly. Usually, meron pong isang pastor na nagsabi, ang pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos ay isang mataas na panawagan kumpara sa ibang panawagan. Bakit po? Una sa lahat, kapag tayo po ay faithful na nagtuturo, nangangaral ng salita ng Diyos, may mga tinatawag, may mga nililigtas ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-born again ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya nga sabi ho ng ating team sa ating pag-aaral at pagtatapos, sabi po ng 2 Timothy 2:15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na magturo ng katotohanan. So, ang mandate po sa atin ng salita ng Diyos ng Apostle Paul na binigay niya kay Pastor Timothy, isang batang pastor ng Efeso, ay maliwanag, tapat na nagtuturo ng katotohanan. Faithfully teaching the Word of God. Sa panahon po natin ngayon, maraming pwedeng maging temptation upang maging substitute o pampalit sa pagiging tapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po, yung ating tinitingnan na measure o sukatan ng tagumpay ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos ay nandun po sa numerical na magiging resulta. But Apostle Paul remind us, katulad ng pagpapaalala niya kay Pastor Timothy, ang trabaho po ng bawat isa sa inyo, ng bawat isa sa atin, is to be faithful teacher and preacher of God's Word. Yun lang po ang trabaho natin. May maging bunga man o wala, hindi po yun ang ating responsibilidad. Our responsibility ay maging tapat na tagapagturo at tagapangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Because the Word of God is the means of God to save the lost sheep or the lost sinner. Wala po tayong ibang gagamitin. When it comes to salvation, sinasabi po ni Paul dito sa pagpapatuloy ng 3:15, ang sabi niya, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. So ano po ang ibig sabihin? When we faithfully preaching and teaching the Word of God, ang Diyos ay nagliligtas ng mga lost sheep o mga tao na makasalanan na tinubos ang ating Panginoong Kristo. And then secondly, nagbibigay po ito ng sanctification at pagpapatibay sa ministry sa church na ating pong pinaglilingkuran. Kaya ang sabi ng 3:16, lahat ng kasulat ay tinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-angay na matuwid na pamumuhay. We have no authority when it comes to sanctification of the members of the church, kundi ang salita po ng ating Panginoon Diyos. That is our authority, the Word of God, to sanctify believers. And we believe na trabaho ito ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So as we finish already itong ating naging program dito sa Islam Academy for almost 7 months, we do believe by the grace of God, yung lahat ng learnings na inyong natutunan for our 4 subjects, from Bible study methods, from hermeneutics, homiletics, and expository preaching is enough para po makapaglingkod tayo sa pinakamataas na pangangailangan na
ng church. Wala pong iba, kundi ang tapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, sapagkat yan ang pinakamahalaga at sentro ng church ng ating Panginoong Diyos. So we will live sa ating Panginoong Diyos ang magiging result ng mga pangangaral at pagtuturo natin dahil trabaho ito ng banal na Espiritu, and the Word of God itself ay meron pong power to save the lost sinner and to sanctify the believers na bawat miyembro ng ating church. So, this is my urge to every one of you na sana po ay maging tapat tayo sa verse 15, tapat na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. May the Lord God bless you all, bless us as we continue to serve the Lord by our spiritual gift, the gift of teaching and preaching the Word of God.